to praise the one and only Jesus. Let us come to His presence with thankfulness and gratitude in our hearts, praising Him and giving our best for all that He has done in our lives. Thank you, Jesus, and we worship You this evening. We worship You and we give You the very best worship that we could ever offer this evening, oh God.
you have done and for everything, Lord, that you are about to do in our lives. We continually submit our lives to you, to the power of the Holy Spirit. Continue to change us. Continue to mold us, that we may live for you, God. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord.
to live for you. This is our prayer tonight. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Father, not so long. Father, not so long. Father, not so long. Father, not so long. We thank you, Jesus, for transforming us, for changing us. Thank you for continually moving and working in our lives. This is our prayer, God, that we might live a life that is pleasing before your very eyes, God. We thank you for your presence this evening, and as we hear your word, Lord, let it continually transform us. Let it continually move us, and to offer our lives to you wholeheartedly, and to focus on you alone. Thank you, Lord. We honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Good evening, everyone. Today is the last week of December. Kamusta po ang ating pagsiselebrate ng Pasko? At ilang araw na lang ay ito na naman, abala naman tayo sa paghahanda sa bagong taon. Yan po yung naging tradisyon na ng mga Pilipino katulad natin, na talagang ito yung isa sa pinaka-special na okasyon na pinaghahandaan. May pera man o wala, gagawa talaga ng paraan upang mapasaya o maging maganda ang selebrasyon ng ating Pasko at bagong taon. Ngayon po ay salamat at inaanyayahan ko kayo muli sa ating midweek service. Ang ating theme for the month of December is Intensified Life. The idea is to have an intensified life. There are certain things we must do or pursue in the power of the Holy Spirit. And if we have this in an increasing measure, it will qualify us to keep us from being ineffective or unproductive in our knowledge of our Lord Jesus Christ. This is from 2 Peter chapter 1, verse 8. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay or tithes and offering. Ang ating pong verse ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, where generosity is encouraged. Basahin ko po sa inyo. O sabay-sabay po nating basahin. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God is pleased when we give or we do it voluntarily, without hesitation or without the feeling of being forced o pinipili tayong gawin ito, lalo na sa pagbibigay. In giving our tithes, offering, or blessing, natutuwa ang Diyos dahil alam niyo po ba, ang sinusukat ng Diyos dito, hindi yung ating
amount ng ibibigay, kundi yung ating puso nakalakip nito. Kaya nga po, dapat sa pagbibigay, excited tayo na makapag-share o maging bahagi ng ministeryo ng Diyos. For God knows our heart, our motives. That is why we are reminded we will reap what we sow. Sa ating pagbibigay, maging masaya po ang ating puso. Nandiyan po yung mga contact numbers or accounts where you can give your tithes and offering. Remember, God loves a cheerful giver. At bago po tayo mag-start sa ating teaching, manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihang sa lahat, marami pong salamat. Nagdaan ang maraming selebrasyon, masyado kaming busy at eto na naman darating ang bagong taon, muli ay hindi pa tapos kami sa aming pagkakabalahan. Dalangin namin Panginoon, huwag ka naming makalimutan. Huwag naming makalimutan na ikaw pa rin ang sentro ng aming selebrasyon. Ang aming puso, ang aming buhay ay aming inihahandog sa iyo, Panginoon. Hayaan mo lahat ng ginagawa namin, Panginoon, na preparasyon ay pagpalain mo, Panginoon, O God. Hayaan mo rin sa aming pagbibigay ay hindi kami makalimot yung nararapat sa iyong ibigay. Banal na Espiritu Santo, samahan niyo po kami sa oras na ito sa pakikinig at ihanda mo ang aming puso na anuman ang aming marinig o matututunan mula sa iyong salita ay hindi lang kami makinig, kundi isagawa namin ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong biyaya at grasya. Through your grace and love, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. Lalo na if it is done with love. Thank you, Lord. We pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po ba na ang topic pa rin natin this December is about intensified life. Ang topic po natin is give to God, do not withhold. Ibigay natin yung para sa Diyos. Huwag natin itong i-withhold o parang ikikimkim natin o hindi ibibigay. Tutuloy natin ang ating reference text sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 12. Babasahin ko po sa NIV version. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. In verse 9, as it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. In verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food, who will also supply and increase your store of seed, will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way, so that you can be generous in every occasion, and through us, our generosity will result in thanksgiving to God. In the last verse, verse 12, this service that you perform is not only supplying the need of the Lord's people, but is also overflowing in many expression of thanks to God. Bas pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Basahin po natin sa ating wika sa Tagalog naman. Ito po ang nasasabi. At magagawa ng Diyos na ibigay sa iyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay hindi maging sapat, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at hindi nyo matutulungan at lagi nyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, mamigay siya sa mga dukha. Kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala nyo sa amin sa kanila sa pamamagitan namin.
Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutulungan ang mga pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi maging dahilan ito para marami ang magpapasalamat sa Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Alam niyo, ang title ko po ngayon is A Generous Heart. Yan. Alam niyo, minsan, we can be busy, ma-involve sa ibang ministry, maging active. Lahat pwede nating gawin, ano? Pero minsan napapansin ba natin na pagdating sa pagbibigay, ang iba po ay biglang nawawala. Pag tinawag ka sa ganitong gawin, open arms, nagmamadali tayo. Pero pagdating sa pagbibigay, bakit biglang nawawala yung Kristiyano? At minsan, nakatiklop na, hindi na open arms. Ito po yung mga struggle usually, hindi lang siguro sa mga Kristiyano, kundi sa marami. Pero kung alam po natin ang salita ng Diyos, tiyak ay matutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo. A generous heart. Ibig sabihin po, ano man ang ginagawa natin, lalo na sa pagbibigay, kasama po ang ating puso. Sabi nga we can give without love, but we cannot love without giving. At sabi nga where your treasure is, according to Matthew chapter 6, verse 19, where your treasure is, there will be your heart also. So kung ano man yung pinagpapahalagan mo, nandun ang puso mo. Kaya pag isang bagay mahalaga sa'yo, pinaggugulan mo ito, pinagpapaguran, ibig sabihin nandun yung puso mo. Importante ito sa'yo. Ganin din po ang inaasahan ng ating Panginoon sa ating pagbibigay. Kaya nga po, if we want to have an intensified life, we have to be committed to excel in our giving. Do not withhold anything from God. This will keep us from being ineffective or unproductive in our knowledge of our Lord. Ito po, we will discuss some principles of giving. Number 1, God has enabled us to be a giver. Sabi sa verse 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all what you need, you will abound in every good works. Sabi sa Tagalog, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Kumbaga, alam nyo, inulit-ulit kong basahin to At doon ko naiintindihan sa paulit-ulit, ang sabi ko nga dito, God has enabled us to be a giver. Kumbaga po, nauna nang nagbigay ang Diyos sa atin. So, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong ibibigay. Kasi una nang nagbigay ang Diyos. Una na siyang nagpala sa atin. Sabi nga dito God commanded us to set aside a tenth of all that your field produce each year. Yan ang sinabi sa Deuteronomy chapter 14 verse 22. Yung field produce mo, galing yan sa Diyos. It is something like giving back to God the portion that He has given us. Ibinibigay lang natin yung portion na ibinigay lang ng galing din sa Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, wala tayong ibibigay. Dahil una, sabi nga, at alam natin na unang ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So hindi natin pwede sabihin, hindi ka pwedeng maligtas. Kaya nga sabi sa while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi na hinintay ng Diyos na bumait ka muna, maging matino ka, habang tayo makasalanan, namatay na ang Diyos para sa atin. Kumbaga, may withdrawin tayo dahil una nang nag-deposit ang Diyos para sa atin. Amen po ba? Kaya sabi nga, God has enabled us to be a giver. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ako giver. Well, yan ang ginawa ng Diyos para sa atin. Yung side na lang natin ang ating gagawin. Number 2 principle, to be a good steward of His blessing. As I mentioned earlier, kung binibigay na lang
natin sa Diyos yung portion na ibinigay na niya sa atin nung una pa. Sabi nga sa verse 9, gaya ng sinabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. So we are bound to be a good steward. Doon sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat ay maging mabuti tayong katiwala na mga pagpapalang ibinigay niya sa atin. And then we should realize in the process that we are blessed to be a blessing. Yan. Hindi lang po yun sa salita, kundi talagang pinagpala tayo talaga ng Diyos upang maging pagpapala. Giving measures or this will describe the level of our maturity sa ating Christian life, yung ating giving. Ito po yan minsan na may measure. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, we can be active, we can be committed, pero in giving, dapat din po ay committed po tayo sa ating pagbibigay. Kasi this is our maturity and showing our obedience to our God. And giving back to God what we receive like talent, spiritual gifts, money. So hindi lang po ang giving is all about money. We're giving our time, lahat ng talento natin, pinagagamit natin yan sa Panginoon, ibinibigay natin yan para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? At sa number 3, sabi dito, to grow in faith in our giving, in verse 10. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Alam niyo, minsan pagbibigay, nandito yung natatakot tayo eh. Pero remember, sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 15 to 19, do not worry, because God is able to supply all your needs. Minsan pagka medyo down tayo o nagkukulang tayo, ito yung favorite verse natin na sabihin, God is able to supply all our needs. Pero meron tong verse sa taas, kung tayo po ay nagbibigay o faithful sa ating pagbibigay, magiging faithful din ang ating Panginoon. God wants us to grow in righteousness. Lumago tayo sa kagandahang loob. Yan ang layunin ng Diyos sa atin sa pagbibigay. Maging katulad ni Kristo. Kaya nga po, a generous person, sabi sa Proverbs 11, verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will himself be refreshed. Kaya po, do not worry. Sabi nga dito to grow in faith in our giving. Habang lumalago po yung ating pananampalataya, dapat po lumalago din po tayo sa ating pagbibigay. Kasi doon nasusukat yun eh. And number 4, principle. To be generous in every occasion. Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makakatulong sa iba. Imagine that. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Be generous in every occasion. As our faith grows, sabi nga ganun, dapat yung ating, mag-excel din tayo by the grace in our giving. Ito yung dinescribe sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Lumago sa pananampalataya at lumago rin sa pagbibigay. Hindi po dapat naiiwan ito. Dapat sabay itong lumalago sa ating buhay. And then we realize, doon natin marirealize yung Acts chapter 20, verse 35 na sinabing, we realize that it is more blessed to give than to receive. Mas blessed pala yung nagbibigay kesa dun sa tumatanggap. Minsan yung nung hindi pa tayo masyadong nakakilala sa Panginoon, parang lagi lang tayo naghihintay sa ibibigay sa atin. But then after these words, sabihin ni Lord, mas blessed, mas masaya yung mga nagbibigay kesa dun sa nagre-receive.
Pareho silang may joy, although sabi ng Lord, mas bless yung nagbibigay. And our principle number 5, to glorify God in our giving. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it is also overflowing in many expression of thanks to God. Our generosity should result in thanksgiving to God. Ito yung dapat ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos yung ating mga ginagawa. Kasi yan naman ang reason kaya natin ginagawa yon. We commit ourselves, nagbibigay tayo dahil gusto natin na mag-glorify ang God. And through giving, God respond to people's prayer and needs. Dahil doon sa ating pagbibigay, ito ay isang instrumento ng Diyos para matugunan yung panalangin ng iba at kanilang mga pangailangan. Hindi ho ba minsan kung titingin tayo, hindi naman siya dapat i-bless, mukhang mas may pera pa siya sa atin. Pero as we listen to the leading of the Holy Spirit na magbigay or mag-bless, hindi natin alam na behind that, yung magandang kasuotan niya, nangangailangan pala siya. She needs someone to talk to, she needs counseling, she wants comfort, or even financial needs. Nakakatuwa po na kung magiging sensitive tayo sa sinasabi or instruction ng Holy Spirit, we can truly be a blessing. And God's answer, magagamit niya tayo at mapapapurihan ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mabubuting gawa. Now, the second point po is, itanong natin, may proper way ba o improper way of giving? Now, meron po ako ditong konting proper way of giving. Number 1 is offer or give yourself first to God. When Jesus called His disciples, nung tinawag niya yung kanyang mga disciples, they immediately followed Him. They left their jobs or even opportunities na maganda. And sabi nga ganun, lahat iniwan nila even their wealth, just to be part of God's ministry and to fulfill the Great Commission. Una po nilang ibinigay ang kanilang sarili. Sa palagay ko, ito po yung una nating dapat gawin. Ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Amen po ba? Then second is, let's hear from the Macedonians. Dinescribe talaga to ni Paul yung kanilang very outstanding where they can really excel in giving. Kasi sabi nga niya, first of all, they gave themselves to the Lord, then by the will of God, and then to God's ministry. Una nilang ibinigay yung kanilang sarili. Wala talaga silang ibibigay, pero sila pa yung nagpupumilit na talagang maging bahagi ng ministeryo ng Diyos. Nakakatuwa po na yung kanilang puso ay nasa ayos dahil nakita nila at nakita ni Paul kung gaano kasincere yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Hindi lang sa kanilang pagbibigay o ng material, kundi una nilang ibinigay ang kanilang sarili sa Panginoon. Number 2, the proper way is our giving should be done with humility or a humble heart. Naku, hindi po humble heart. Why? Because giving is our expression of love. It is not to impress or boast about your wealth. Hindi po yung giving natin dapat tawag dito, ipakita mo na mayaman ka, may kaya ka. Kaya tayo nakakapagbigay. It should be done with humility. Kaya meron ka o wala ka, ang makita po nagpapakumbaba po tayo sa ating ginagawang pagbibigay o pagsunod o pag-involve sa isang ministeryo ng Panginoon. Hindi dahil ako dapat nandyan kasi magaling ako Hindi po ganon. Dapat po yung ating puso talagang may pagpapakumbaba na inaalay natin ng ating sarili. Humbly. And yung point na sabi nga we are willing to sacrifice because God Himself sacrificed for us and love
katumbas niyan sacrifice. Hindi pwedeng walang sacrifice. And to the point na you expect nothing in return. Minsan po nagbibigay tayo dahil alam natin na may marireceive tayo. Di po ba? Sabi nga ng Panginoon, nagbibigay ka lang, mabait ka lang sa mga taong kilala mo, mahalaga sa'yo. Ano ang difference mo? Anong pagkakaiba mo? Dahil ang mga masasamang tao, ganun din ang ginagawa. Importante sila, ang mga taong mahalaga sa kanila dahil alam nilang may pakinabang sila sa mga taong ito. Now, giving is expecting nothing in return, but it is coupled or wrapped with love. Amen po ba? Then, the right way to giving is, it should be intentional giving. Ano po ibig sabihin ng intentional giving? Make giving a priority. It means we give careful thoughts and plan in advance or prepare. Ito po yung pag pinagpapahalagahan natin ng isang bagay, pinaghahandaan natin ito. Hindi yung basta, bahala na kung ano mangyari. Hindi yung pagka tayo sinopiling sa wallet mo, sige kung ano yung mabunot ko, yun na lang ibibigay ko. Hindi po. Ang pagbibigay ay, sabi nga we should make it a priority. Pinaghahandaan natin ito. Pinagplaplanuhan natin. At kailangan po nandun pa rin yung puso natin na excited tayo at committed tayo na ibigay ito sa ating Panginoon. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? Hindi yun yung parang kamwat, may bahala na kung ano mangyari. And intentional giving also means it should be regular. It should be a regular practice. It is not seasonal. It should be a normal habit. Naging norm na natin ito. Naging bahagi na natin itong ating kinagisnan o nakasgawian. Yung pagbibigay, dapat nakasanayan na natin. Kasi nga sabi natin, hindi ito based sa mood mo, kung may good mood ka or nasa bad mood ka, or kung may pera kang available o may time ka na available, dun mo lang ito maibibigay. Hindi po. Dapat ito it's a regular practice. Hindi yung, sa bonus na lang, pag may time na lang ako, pag hindi na ako busy. Giving should be a regular practice of our Christian life. At sabi nga dito, hintayin na lang natin na lumaki yung sweldo ko pag malaki na. Yan. O pagka, laging may condition. Hindi po ganun ang ating pagbibigay. Lalo na kung mahal natin ito. Sabi, kung matatandaan po natin yung balo na pinansin ni Jesus nung sa simbahan. May isang mayaman at isang babaeng balo. Sabi ni Lord, mas malaki ang ibinigay nitong babaeng balo kesa dun sa obviously na napakarami niyang ibinigay ng isang mayaman na tao. Sabi nga ni Lord, nakapagbigay siya kasi sobra-sobra na lang yan. Maaaring hindi na niya kailangan. Pero itong babaeng balo na ito, yung kanyang ibinigay ay ang kanyang buhay. Isusubo na lang niya, ibinigay niya pa sa Panginoon. At para bang, iyang hiya siya sa Panginoon na yun lang yung kanyang nakayanan. Pero ibinigay pa niya. Ibig sabihin, napakahalaga po talaga na nandoon ang ating puso, ang ating pag-ibig sa ating pagbibigay. Dahil po, nalalaman o alam o nakikita ng Diyos ang ating puso. Lalo na sa ating pagbibigay. Lalo na kung ito'y ating pinaghandaan. At talagang excited tayo sa gawin ito. At ang last po natin dito ay, we know that it is the right thing to do. Alam natin ang pagbibigay ay ito yung tama. Sabi nga ganun, we don't make excuses or justify do sa ating mga maling ginawa. We know it is the right thing to do. We do not make excuses to justify our wrong actions, our wrong motives, or wrong thoughts. Ito po yung paborito ng mga Pilipino na sabihin. Pag yumaman na ako, yan.
Pag nanalo ako, tumama ako sa sweepstakes or sa loto, magbibigay na ako. Pag may nahulog na pera sa langit, parang there are certain conditions, pero alam mo na yun ang tama. Pero we try to make excuses na minsan alam mo na imposibleng mangyari. At kung posible man na nangyari yun at na-bless ka ng todo, hindi mo rin ginagawa yung ipinangako mo. Kasi hindi mo talaga plano na magbigay o maging bahagi ng gawain ng Panginoon. Kumbaga, masaya ka na doon sa ginagawa mo. Huwag ka nang pakialamanan. Kaya nga sabi dito, gawin natin yung tama at nararapat at ayon sa kalooban ng Diyos at tiyak tayo po'y kanyang pagpapalain to the max because we can never outgive our God. Amen po ba? Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. I can remember po a short testimony. Nung medyo bata pa po ako sa faith, lalo na pagbibigay. Nagbibigay na ako eh. Pero sa sweldo ko, nung time na yon, parang enough lang doon sa expenses ko sa pagpasok, and then yung enough lang sa tithes and offering. Pero nagplano ako, nabibili ako ng rubber shoes na mahal, maganda. So talagang pag-iipunan ko. So ibig sabihin na committed ako na talagang mag-sacrifice yung meron kang meal na hindi kakainin o hindi bibilhin kasi talagang gusto mo makaipon. Gusto ko makabili ng rubber shoes na maganda. But then, nag-call ang church ng special donation or pagbibigay or pledge. Sabi ko, bakit ngayon nagtawag ng pledging eh? Wala naman ako alam ibibigay. Nakaset aside na, nakaplano na yung tithes and offering, yung expenses mo sa isang linggo o sa isang buwan, nakaplano na yon. Pero kung titingnan mo, meron akong ipon dito. Sabi ko, hindi naman nakikita ni Lord to. Baka alam naman niya yung heart ko. Talaga may struggle po to a point na alam ko na hindi lang ako na nakatingin doon, pati si Lord. At nakatingin siya higit sa lahat sa puso ko. And then after a while, I prayed. Alam ko na dapat talaga ako magbigay. Sacrificially. Sabi ko, pambili na. Anyway, sabi ko, hindi pa buo yung pambili ko ng rubber shoes. So I gave that, yung iniipon ko para sa Panginoon, doon sa pledge na hinihingi ng church. Alam niyo ba, hindi feeling ko binigay ko yung pera. Ang binigay ko kay Lord, yung rubber shoes na gusto ko. Sige Lord, sa inyo na. Baka naman hindi talaga ako pwedeng mag-rubber shoes or hindi ko na kailangan yon. Thank you Lord. And yung puso ko ayos na ayos. And I was excited to be part of that giving. In less than a week, meron po akong pinsan na tumawag. Sabi niya, hindi po kami nakikita for 5 years. Tama-tama, ewan ko ba't nalaman niya yung saan ako nagtatrabaho, tapos ako pa yung nakasagot. Yung po, pag tuwing kausap ko, many years ago, talagang pagkausap mo yun, nangangailangan siya, humihingi ng pera lagi. Pero nung time din, dahil ayos naman ang heart ko nun, hindi ako umiwas. I was willing to help. Kaya sabi ko, inaayos talaga ni Lord ang heart ko. So sabi ko gano'n, kamusta na? Buti nalaman mo nandito. Opo ate, sabi niya. And then, para expected ko baka mangailangan. Pero hindi ako takot. And I was willing at that time. Kasi inayos na ni Lord yung heart ko. And then, sabi niya, ate, anong size ng paa mo? Sabi ko, ang dami na maitatanong, bakit size ng paa ko? Sabi niya, ate, yung boss ko na nagtatrabaho sa isang malaking branded na rubber shoes, magbibigay ng shoes. Gusto kitang i-bless. Okay, sabi ko, ang galing naman ni Lord. Imagine that. Hindi ako inagawan ni Lord ng rubber shoes. Chinek lang niya yung heart ko. Sabi ko nga, hindi pa nga enough yung inipon ko eh. Pero yung na-receive ko, buo, rubber shoes na. Di po ba nakakatuwa ang Panginoon na we can never outgive at hindi siya hihingi na sabi mo, parang ayaw mo yan, akin yan dapat. Hindi po ganun ang Panginoon. He can provide all our needs. At nakakatuwa na pag nire-recall ko po yun, nakakatawa si ko, Lord, nakakatuwa pag nire-recall ko yung mga pangyayari niyan. The more kung nagpupuri ako sa Panginoon. Kasi ready na yung heart mo o ready na yung heart natin pag na-test tayo ni Lord na magbigay. And then lately lang po nakakatuwa dahil pinupuri ko ang Diyos sa mga
mga blessing na o mga ginagawa niya na natutuwa ako at nagugulat ako. A friend of mine called, sabi niya, Lisa, sabi niya, sabi ko, kamusta na? Sabi ko gano'n. Ano sabi niya sa akin? Anong size ng paa mo? Wow, sabi ko, Lord, nakakatuwa naman. Talagang sabi ko, we can never outgive God. Hindi kayo binibless ni Lord dahil may ginawa ka. Remember, we can never outgive God. Napakabuti ng Diyos. He can bless you kahit wala kang ginagawa. Dahil mahal ka ng Diyos, alam niya kung paano kanya pagpapalain in a very special way. Just remain faithful in your giving, coupled with a lots of love para sa kanya for His own glory. So God bless po in our intensified life. Let us excel in our giving. God bless po and may Happy New Year! At don't forget, sa lahat ng sentro ng ating selebrasyon, nandyan po ang ating Panginoon. Let it be the center of our celebration. God bless you. God bless us all. Thank you po. At tayo po'y mananalangin muli. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa katuruan. Salamat dahil na-realize namin, Lord God, na hindi kami nawawalan. Hindi kami kinukuhaan mo. Hindi mo kami gustong mawalan, kundi Lord, gusto mong ipakita sa amin, Lord God, that the more kaming gusto mong i-bless. As mga struggle namin, Panginoon, kinukomit namin ito sa iyo. Ang puso namin, unang-una, at ang aming sarili, ibinibigay namin sa iyo, Lord God. Alam naman po namin na walang imposible sa inyong pangalan. And we pray, Lord, na talagang ma-develop yung faith, yung trust, na you are a good provider, Lord God. That yung aming pagbibigay ay maging maayos, Panginoon, inside out. And we pray, Lord, we just don't give dahil meron kaming matatanggap sa iyo. We give because we love you, we trust you, and we will honor you in every way sa aming buhay. We give you thanks, we give you honor, we pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless po.